99W o posibleng maging doming sa local name, inaasahang papasok ng Philippine Area of Responsibility sa huling araw ng May o sa unang araw ng June ngayong taon. Tatama ba ito sa kalupaan at magbabago pa ba ang direksyon nito? Tatalakayin natin. Maulang panahon, iiral pa rin sa ilang bahagi ng Mimaropa at west portions ng Mindanao at Visayas. Nalalabi sa katimugan ng bansa, makakaranas ng surface trough o extension ng intertropical convergence zone na magbubunsod ng maulap at maaraw na panahon. Pero nalalabi ng Luzon, patuloy na hot dry ang panahon at maalinsangan, kabilang na ang Metro Manila at extreme Northern Luzon. Pag-iral ng southwest monsoon, inaasahang papasok o mararamdaman na ito sa unang linggo ng June ng susunod na buwan. Natatanaw na ito sa bandang Thailand o Laos. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, May 25, 2026. Ang oras nating boss may umaga ay alas 10:27 na ng umaga. Patuloy na balik alinsangan pa rin tayo sa Metro Manila at magpapatuloy pa rin ang mapakamainit at mataas na heat index natin sa Metro Manila maliban na lamang sa katimugan pa rin ng bansa. At dahil po sa patuloy tayo makakaranas ng mainit at maaraw na panahon, ina-expect pa rin natin na makakaranas ng mga localized thunderstorms ang ibang bahagi ng bansa ayon na rin sa data feed natin sa dashboard, ayon na rin sa pinaka-forecast automatic forecast system na nakadata feed sa atin mula kay Pag-asa mismo. Nakataas within 1 to 2 hours ang ilang bahagi pa rin ng Palawan at the rest ng Mega Manila, kasama na ang Greater Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal. Within 12 hours nakataas na ang forecast dyan. So expect very less likely na magde-develop sa mga area na ito, pero hindi natin inaalis ang forecast na maaring ma-develop. Kaya lang pagdating sa bahagi ng katimugan ng bansa, kabilang na ang Mindanao, nakataas ang pagkulog at pagkidlat within 12 hours din. More likely, mas made-develop bahagi ng Davao Occidental o most of Davao region hanggang dyan na yun sa Zamboanga Peninsula. Sa Visayas naman, kasama na ang Cebu, Bohol, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental at ilang bahagi pa rin ng Samar at Eastern Samar, Biliran, Aklan, at buong Leyte at Antique. Nakataas din sa 12 hours ang forecast dyan. Maging sa extreme Northern Luzon ang Ilocos Norte, Cagayan at Aurora region. Mula naman sa ating monitoring, sa ating forecast and storm prediction, nakataas ang partially cloudy natin na may 20 to 40% hanggang bukas daw ng Martes, at Miyerkules at least 50% ang expected natin na magkakaroon tayo ng mga isolated rain showers pa rin. At may partially cloudy base na rin sa ating forecast and storm prediction. Sa ating current conditions, overcast, gloomy haze at few clouds pa rin ang umiiral sa amin sa Caloocan na medyo may pagka-windy po na umabot ng 21.0 km per hour. Sa lowest temperature na netala ng weather station, kaninang 5:34 AM nakapagtala kami ng lowest of 28.8 degrees Celsius. Pero kahapon ay pinakamataas ang naitala namin, grabe, halos 37 degrees Celsius. Kahapon ito ng 2:54 PM. Pumalo ito ng 36.9 degrees Celsius. At naungusan na naman po ang pinakamataas na heat index namin mula sa instrumentation reading ng aking aparato sa Caloocan. Pumalo po sa pinakamataas, grabe ang ating heat index, 55.7 degrees Celsius. Naungusan pa ang 55.4 degrees Celsius noong May 23. So naungusan pa to at kahapon ay nahigitan nga into 55.7 degrees. So kung titingnan natin ngayon ang magiging heat index natin ngayong araw, as of 10:13 AM, meron na kaming 49.5 degrees Celsius na danger o dangerous heat index kagad, halos 50 degrees Celsius. So asahan natin na grabe na naman ang taas ng ating heat index dito sa Metro Manila. So iwasan po masyado magbibilad mga folks, grabe kagad ang init. Sa forecast ay 46 degrees Celsius daw ang pinakamataas na heat index. So kung titingnan naman natin para hindi natin makalimutan yung computed heat index sa amin sa Caloocan,
Yan yung station heat index. Para makita natin yung magiging station heat index natin. Yung station heat index natin ay nasa 46.3 degrees Celsius po ang computed heat index namin sa Caloocan. So yan po yung pinaka most reliable kung gusto niyo makita ang pinaka computed na po base sa average humidity. Yan. So mayroon na kayo idea. Yan. So, sa kasalukuyan naming instrumentation reading, 49.5 degrees Celsius. At sa maghapon sa forecast, papalo daw ng 50 degrees Celsius. Mamayang alauna hanggang alas 2 daw ng hapon. So, grabe kataas ang init pandama. So, mataas talaga ang forecast sa amin sa Caloocan. Malinaw naman po yan dito sa forecast ng ECMWF mismo. Ganyan talaga kagrabe ang peak ng aming heat index. Mula naman sa report ni Pag-asa kahapon ng kanilang init pandama o yung init factor kahapon, may 47 degrees Celsius po sa Apari, Cagayan. Ang pinakamataas so far, wala namang umabot ng 48. So, Apari, Cagayan po ang nangunguna sa may pinakamataas at sumunod na ang may 46 degrees Celsius ang Baler, Aurora. May tagpo 45 degrees Celsius naman na heat index dito sa bandang Tuguegarao, Cagayan. Yan. San Ildefonso, Bulacan. So, mostly puro Northern Luzon po yung matataas na heat index. May 46 degrees Celsius din sa Puerto Princesa, 45 degrees Celsius sa San Jose Occidental, Mindoro. So, usually, bandang Luzon ang may mga matataas na heat index, hindi masyado sa bandang Katimugan. Dahil halos nasa na tayo pinaka solstice na tayo ng tag-ulan. So, summer solstice na, malapit na. Well, i-double check natin kung summer solstice na ba tayo sa ating astronomy. So, hot dry season pa rin tayo, pero yung magiging summer solstice natin o sa Pilipinas, itinuturing natin itong habagat season by June 21 pa. Yan, June 21 pa. Yan. So, wala, malayo-layo pa. Mga June 21 pa siya magsa-summer solstice o yung pinaka habagat season natin. Yan, pinaka peak o starting peak ng ating habagat season o summer solstice. So, malayo-layo pa yung mga folks. So, balik tayo sa magiging heat index pa, sa magiging forecast. Ayan, kakapalit lang, 50 degrees Celsius kagad yung aming heat index. Grabe. So, huwag masyadong magbibilad mga folks. At mula naman sa ating heat index forecast nationwide, tingnan natin sa bandang Tuguegarao. Asahan natin matataas yan 45 degrees Celsius at papalo ito hanggang 49 degrees Celsius mamayang alas 2 hanggang alas 3 ng hapon sa Tuguegarao. Sa Santiago, Isabela naman, hindi masyado precise. Yan. Sa Santiago, Isabela naman ay 45 degrees Celsius po at papalo ito hanggang 48 degrees Celsius mamayang alas 3 ng hapon. Pinaka-highest peak na 48 degrees Celsius. Sa bandang Dagupan, Pangasinan naman ay 46 degrees Celsius at papalo ito hanggang 48 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 daw ng hapon. So, huwag masyadong magbibilad. Grabe rin ang init dyan. Sa Tarlac, Central Luzon, 47 degrees Celsius at papalo din halos kapareho sa Caloocan. Halos 50 degrees o to be exact, 49 degrees Celsius mamayang alas 2 ng hapon sa Central Luzon. Grabe rin ang init, halos kapareho sa Metro Manila, kaya iwasan ang magbilad at uminom talaga ng maraming tubig. Takaw, heat stroke talaga ang aabutin yan. Sa bahagi naman ng Batangas, 46 degrees Celsius at aabot din ng hanggang 49 degrees Celsius. Grabe rin ang init mula mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So matindi na rin ang inyong heat index sa bandang Batangas So huwag mo masyado magbibilad at uminom ng maraming tubig. Grabe rin talaga ang aasahang heat stroke sa mga madaling tablan ng ganyang init. Sa San Jose Occidental, Mindoro, 44 degrees Celsius, which is mukhang yun na pinakamataas sa inyo ngayong araw hanggang alas 2, alauna ng hapon. Sorry, mga bandang alauna ng hapon. Na pinakamataas at 44 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa, Palawan ay mukhang mababa ang forecast ng heat index sa inyo. So wala tayong magiging problema dahil nakakaranas tayo na maulap dyan at maulan. Sa Cebu naman ay 41 degrees Celsius at papalo ito hanggang 43 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. Sa bandang Davao City, tingnan natin kung mataas ang heat index despite na maulap. Well, mukhang hanggang 39 degrees Celsius ang pinakamataas sa inyo. Ibig sabihin medyo makulimlim kayo dyan o medyo nagiging maulap.
at nakakaranas din kayo ng mga maulang panahon dahil na rin sa extended ng trough o surface trough o intertropical convergence zone. Sa automatic weather station mula sa data feed ni Pag-asa, makikita natin ang highest temperature so far ngayong umaga. Nangunguna ang Dayat Camarines Norte na may 36 degrees Celsius. Yan. Ang grabe init sa Dayat Camarines Norte at highest heat index naman so far ay ang Dayat Camarines Norte. Sa current highest temperature naman, yung kasalukuyan ay ang Dayat Camarines Norte, pangalawa sa Pag-asa Office sa Science Garden na may 34 or 35 degrees Celsius kagad. So halos kapareho kami sa Caloocan, 34.8, kay Pag-asa sa amin sa Caloocan ay 34.8 din. Ayun, kakapalit lang. So pareho kami ni Pag-asa sa Caloocan at Quezon City na may pareho kaming reading of 34.8 degrees o halos 35 degrees Celsius. Sa highest heat index naman, ang Camarines Norte na may 47 degrees Celsius ang kasalukuyan na heat index. So sa amin ay 50 degrees Celsius kagad. Palong-palo kagad sa grabe ang init ng aming temperatura. Yan. So, grabe. Yan. Iwasan po masyado uminom ng maraming tubig, ha. Nakaka-dehydrate dahil maging sa gabi ay halos ma-dehydrate ang inyong lingkod dahil sa grabing init talaga ng panahon at iwasan natin na masyadong magbibilad dahil grabe ang mahapdi sa balat ang tirik ng araw ngayon dahil sa atin sa bandang Luzon nakadirekta ang tutok ng haring araw. Samantala sa PSC Extremes and Past 24 hours naman, nangunguna pa rin ang Tugigaraw sa may grabe ang init, 40 degrees Celsius. Tama pa ba ito? Accurate pa ba ito? Paki-confirm na lamang kay Pag-asa dahil mula sa OGMET data, ayan po ang kanilang lumalabas na reading. Just in case po ay maaring umabot sa 40 degrees Celsius dahil may mga record o historical record si Pag-asa na umaabot talaga ng ganyan kainit ang Tugigaraw. Kung titingnan natin sa pinaka-nationwide na observation muli para sa kaalaman ng lahat, ang Tugigaraw meron talagang recorded na 42 degrees Celsius since 1969. Since May 1 to May 25 po, nakarecord talaga ng 40.8 degrees Celsius ang Tugigaraw. Yan. So, totoo, 40 to 41 degrees Celsius po yan since May 23. And then, ang Isu Itiage ay 40.4 degrees Celsius. So, yan din mismo sa official ng data ni Pag-asa. Patunay lamang na hindi talaga nagkakamali o hindi error ang reading na ito sa Tugigaraw. Pumapalo talaga yan ng 40 degrees Celsius. Ang pinakamataas o napakagrabing init na naitala sa bansa. Sa lowest temperature naman, ang Baguio ay 18.6 degrees Celsius, ang pinakamataas na air temperature so far. Pinakamababa na temperature so far sa bansa. Siyempre, disregard na natin si Atok Benguet. Talaga namang laging napakababa niyan. Sa Inulan naman, ang Malay-Balay Bukidnon, mayroon silang total of 48 mm total rainfall. At sa ating average sustained wind sa Rojas City na may 15.3 km per hour na average wind speed. Samantalang sa amin sa Caloocan, pinakamataas lamang na 12.2 km per hour ang aming 1 hour average wind speed. Samantala sa atin namang outside humidity, 73% alanganin o katamtaman at bumaba ito ng 2% since last hour. Thunderstormy ulit tayo mga folks at 1,007 hectopascals. Mabagal ang pagbaba daw nito since last hour. Samantala, nasa thermal anomaly na naman si Mayon Volcano. So sisilipin natin mga folks ang lagay ni Mayon Volcano dahil nasa high thermal anomaly na naman ito. Mula kahapon sa record ni PHIVOX ay merong patuloy na lava effusion sa pinakabasod nito. Yan, 3.2 km sa Bonga, 1.8 km sa Misi, Gulis na mayroong minor strombolian activity pa rin. So nagbabaga pa rin. Sa mga nangungulit na kailan ko daw ba ipopost yung CCTV live snapshots ni PHIVOX mula sa monitoring ng mga bulkan. Ginagawa na po natin mga folks sa pinoprogram na natin dahil kailangan ay sequential ang ating snapshots dahil maraming masyadong image na dine-generate ng automatic camera na ginagamit ni PHIVOX sa mga bulkan. So, kailangan makuha natin yan ng sunod-sunod ang snapshots. So, ginagawa na natin mga folks, antay-antay lamang para makita niyo rin po mga folks.
Nahihirapan daw yung iba kasing mga kababayan natin na tumingin sa website ni PBOX dahil hindi nasi-sequence yung viewing ng Mayon, yung snapshot, at hindi nare-review dahil sobrang dami at laki ng file size doon sa website ni PBOX. So nire-request sa inyong lingkod na magagawa natin na merong forward, backward, ganyan. So pwede nilang ma-review na in the press of the button lang. So ginagawa natin ang paraan niya mga folks. Hindi naman ganun kadali mag-program. So antay-antay lamang, magde-declare din tayo niyan mga folks. Sa ngayon, ang mayroong volcanic o 45 volcanic earthquakes including 4 volcanic tremors, tumagal ito ng 5 to 12 minutes at 290 rockfall events. So patuloy pa rin ang emission southwest drift ng hangin ito, yung plumes, 1,216 tons since May 24 yung huling record kay PBOX sa Bulkang Mayon. At mayroong short-term deflation sa pinakabunganga. Yun. So patuloy pa rin ang kanyang aktibidad. Ingat na lamang po at alam na po natin ang gagawin sa hazards na mangyayari sa kanya dahil napaka-unrest pa rin itong si Mayon Volcano. Sa pinaka-thermal anomaly mula sa data feed ng Miroba, makita natin yung variable radiated power umabot ng 101 megawatts. So matindi yung emission ng kanyang plumes at yung magmatic activity ay tanaw na tanaw pa rin po mga folks. Yan. Sa iba namang mga bulkan mukhang kalmado naman ang resting ng mga bulkan po. Yun. So wala tayong masyadong komento at maging sa CIMMS ay patuloy ang monitoring kay Mayon Volcano. Yan. Pero wala naman natatanaw sa pinaka-highest altitude ng satellite imagery mula kay CIMMS NOAA ang emission ni Mayon Volcano. So wala tayong masyadong magiging concern. Pero siyempre dahil napaka-unrest pa rin o intensified unrest pa rin itong si Mayon, mag-iingat pa rin po tayo anytime mga folks. Yan. Wala naman sa mga Doppler satellite imagery natin, bago natin makalimutan, ay wala namang masyadong water vapor dito sa Metro Manila. Pero mula Bicol Region at hanggang bandang Cebu at west portion sa Visayas, nakakaranas ng mataas na water vapor sa may bandang Panay Island. Yan. Natatanaw na natin yung water vapor sa may bandang Panay Island at mukhang nakakaranas sila ng maulap na yung paporin at mga di inaasahang isolated rain showers and localized thunderstorms. May accumulated din sa may bandang Bicol Region although mababa lamang yung water vapor rate. Yan. Sa lightning detection system naman, double check natin kung mataas din ang reading. Well, may mga aktibidad na pagkulog at pagkidlat dyan sa Palawan at west portions ng Zamboanga Peninsula. Kaya na ating sinasabi, na-expect na natin na magkakaroon nga po ng mga pag-ulan dyan dahil sa extension ng trough o surface trough o intertropical convergence zone extension. Yan. Kaya magiging mas maulap dyan at mga kadalasan ang isolated rain showers. Wala pa rin tayong latest ng reading so far ay yung aktibidad ng ating lightning detector. Hindi pa naman masyado active sa ngayon. Kaya medyo hindi masyado active yung monitoring so far sa ating lightning detector. Usually mga malalayo kasi ang distansya ng active ng mga pagkulog at pagkidlat at makikita natin dito halos hindi naman ganun ka-active na natatrace ng ating lightning detector dahil gumagana ng mas maayos na ang ating antena kaya mas precise nang namomonitor ng blitzer tong yung ating data na pumapasok sa kanila. Yan. Kaya minsan ina-idle nila dahil kapag walang masyadong nasasagap ang ating antena ay ina-idle mode nila ang ating aparato. Hindi natin alam kung bakit kailangan nilang i-idle yung ating aparato. So sila po yung may control niyan pero at least malinaw naman, malalayo naman kasi ang distansya. So siguro tinitipid lang nila yung power reading ng kanilang server o main server. Samantala sa ating high tide low tide status, minimum low tide po tayo ngayon, mababa ang sea level pero mataas po yung ating current solar energy. Medyo hindi gumagana ang ating air quality dahil nagkaroon na naman ng problema sa ating UDP, yung ating web server. So sinangguni ko na yan sa ating internet provider dahil nagkakaroon na naman ng error cut-off sa ating website. So hindi natin alam ang dahilan pero inaayos na raw po ng yung aking internet provider. Na auto-block. Website lang naman to for weather monitoring. So bakit kailangan mag-auto-block? Yan, for weather monitoring lang naman yan. So
Mula naman sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:26 AM at lulubog po ito mamayang 6:19 PM. At sa ating moonrise and moonset, 66%, waxing gibbous na po yung ating liwanag ng buwan. Yan, hindi pa siya nagmo-moonrise dahil magmo-moonrise pa lamang po ito mamayang hapon pa at 1:24 PM at kinabukasan na ng madaling araw at 1:41 AM lulubog. Sa ating local weather outlook para ngayong Lunes at Martes, sinaasahan natin na magiging partly cloudy dito tayo sa umaga. At chance ng pag-ulan at least 20 to 23%. Bukas ng Martes ganun din, partly cloudy din daw sa maghapon, pero mas mataas daw ang chance ng ulan, 36 to 40% ang chance daw na uulanin. Highest and lowest temperature expected, nakakatakot pa rin at 35 degrees Celsius, and lowest temperature expected ay 27 to 29 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Hintayin natin mag-load po yung data. Ayan, so makita po natin ay yung presence ng low pressure area na si 99W na posibleng nga po matawag na doming dahil nandito na yan sa malapit sa bandang Palau or southwest na ng o southwest na ng Guam. Ayan yung circulation niya at nagre-rebuilding po dahil po sa inflow ng hangin. Nakikita na natin ng inflow ng hangin. Ayan, nagkakaroon na ng unti-unting pag-inflow mula dito sa katimugan ng bandang Papua New Guinea. Nahahatak nito yung ilang hangin sa katimugan ng hemisphere natin o southern hemisphere. So nagkakaroon ng accumulated dito at mataas na water vapor. Yan, makikita po yung pinaka frame. Yan. At yung trough nito ay nagdudulot po na extension trough ng ITCC. Nagre-rebuild tuloy yung trough dito. Maging sa may bandang Palawan at Kalayaan Group of Islands, nagre-reaccumulate tuloy yung water vapor dito. Nagdudulot po ng malawakang pag-ulan. Kabilang na ang west portion sa Palawan, Batara sa Balabac, at bilang sa bahagi ng kanluran ng Zamboanga Peninsula na nakakaranas kayo ngayon ng mga moderate to some o scattered rain showers, maging sa ilang bahagi ng northern Mindanao. Magiging maulap din at aasahan ang kalat-kalat na pag-ulan sa Bandang Caraga at halos buong area ng Surigao Region. Ingat po sa mga biglaang busang ulan. Pero at least maganda yan para makontrol ang init ng panahon. Maulap din ang ilang bahagi po ng Davao Region kagaya kahapon. Asahan din ang moderate na panahon, maaraw at malinsangan, at asahan din ang localized thunderstorms sa bandang hapon po. Kabilang na ang Sorsogon area, Sarangani man yan, General Santos o Cotabato man yan. Sa central ng Mindanao, katamtaman din tayo sa Bukidnon. Pero pagpasok po ng bandang Lanao del Norte hanggang sa Zamboanga Peninsula nga po, dito nagkakaroon na po na accumulated ng mga kaulapan at asahan din ang localized thunderstorms hanggang sa mga isla natin sa Basilan at Hulu-Sulu. Sa Visayas naman, katamtaman din ang panahon, magiging partly to mostly cloudy tayo, kabilang na ang Bohol, Cebu, southern part ng Cebu at Negros Oriental, makakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan, light to some moderate rain showers at localized thunderstorms magiging dito sa paligid po ng Siquijor. Magiging maulap o katamtaman din ang ilang bahagi ng Leyte, mostly southern Leyte, at dito sa may bandang Borongan, Eastern Samar at Guian, nagiging partly cloud dito sa mostly cloudy tayo. Pero generally, lahat ng areas ng Leyte at Samar, magiging katamtaman din tayo dahil umiiral po ang easterly trade wind pa rin na nakakaranas tayo ng hot humid na panahon pa rin, pataas na yan ang bandang Southern Luzon. So magiging katamtaman ang lagay ng panahon sa Southern Luzon din, kasama na ang buong Bicol region mula Mindoro, Marinduque, Romblon, Masbate at most of Bicol region mula Sorsogon hanggang dyan sa rest ng Camarines Sur. Magkaroon man ng maliit na tsansa ng pag-ulan, at least mga 40 to 50% chance daw na magkakaroon ng localized thunderstorms, isolated light to some moderate rain showers. Pero dahil sa malakas po yung ating easterlies, yung init ng silanganan, asahan natin na hot humid na panahon tayo. Papasok na yun ng Quezon Province, damay-damay na maging sa Metro Manila, Central Luzon at extreme Northern Luzon na mas maalinsangan tayo ngayong araw at maghapon hanggang bukas po yan, hanggang sa susunod na araw pa. So, patuloy pa rin tayo mas makakaranas ng maalinsangang panahon po. Tuloy-tuloy po yan. Kaya iwasan natin masyado magbibilad at magdala po ng payong para sa tinding init. At masama din kasi yung tinding init din biglang magkaroon ng localized thunderstorms. Mas masama po yun. So, mas maganda magdala po tayo ng pananggalang sa tinding sikat ng araw at sa mga di inaasang isolated rain showers kabilang na sa most areas ng Southern Luzon.
So, kamustahin natin ang lagay ng binabantay nating C99W gamit ang ating computer-generated tropical cyclone sector. As of 8 o'clock AM, nasa 1,007 hectopascals na po ang central air pressure niya, pero nanatiling low pa rin ang tsansa na maging isang active low pressure area o ganap na bagyo. Although kay pag-asa, nasa moderate na po yan o medium intensification. Well, dahil may pinagbasehan na po ang mga ibang weather agencies. Gaya ng Joint Typhoon Weather Center, in-identify na po nila si 99W. Ayan, oh. Na-monitor na nila using ABSAT. Ayan, si 99W. Pero yung less o unlikely pa rin daw ang development ito o mababa ang tsansa na maging isang ganap na bagyo pa rin sa loob o sa susunod na 24 oras. Kay Japan Meteorological Agency na natiling almost stationary low pa rin itong si 99W. Pero nasa moderate na po ang kanyang intensification since 8 hours kasi ang ahead niyan. So, nasa natin moderate na po yung kanilang monitoring dyan. Pero kung titingnan natin yung within 24 or 48 hour period, so the next 48 hours, within 48 hours period, ay tataas na ito. As tropical depression na itataas na po ni Japan Meteorological Agency sa loob ng 24 oras o within today or baka hanggang bukas po. Itataas na yan as tropical depression. Kaya nasa medium intensification na po ito kung ituturing natin. Within 48 hours naman sa mga susunod pa na 24 oras, ayan, ay medyo mataas na po siya as tropical depression. So kung magtutuloy-tuloy po yan at makapasok ng Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na Biyernes o siguro before next weekend, siguro mga unang nitong darating na weekend siguro, yan, itong bago mag-weekend siguro either Friday or Saturday, mga huling 3 araw po ng May, expected na papasok yan ng Philippine Area of Responsibility at maaari na nating o posible pa nating matawag sa local name na Doming. Kaya lang medyo ang good news yan, medyo lilihis lang siya dito sa loob ng PAR. Hindi siya lalapit o hindi nakikitaan sa ngayon na ito ay lalapit sa alingmang malalaking kalupaan ng Pilipinas, kabilang na ang most of eastern sections ng Luzon. So yan ang sa ngayon natin na medyo nasisiguro natin sa ngayon na ganyan ang kanyang magiging trajectory. Depende kung biglang magbago po yan, ha. So mula sa kanyang ensemble forecast, at least low chance pa po, 20 to 40% yung forecast na posibleng mag-develop ito into active low pressure area sa ngayon. So napakaliit pa po ang tsansa na maging isang aktibo pa to sa ngayon o sa loob ng 24 oras. Siguro sa susunod, maaaring itaas niyan. Mula naman sa ensemble forecast naman, mula sa GFS, makikita natin halos pahilaga ang kilos nito. Medyo tutungtong ito sa boundary pa ng PAR, so maaari o posible pa nating matawag sa local name na Doming. Yan, mga this weekend, bago mag-weekend, magkakaroon siya ng pag-intensify dito sa boundary na ito ng PAR or maaaring makapasok ito ng PAR. So depende pa rin, ha, medyo erratic pa rin. Pero nakikita natin o ang malinaw lamang dito sa ngayon ay wala itong nakikitaan na medyo babalandra dito sa silangang bahagi ng ating bansa. So yun ang good news. Pero ang medyo bad news ng konti, magkakaroon nga po ito ng slendering or magkakaroon ito ng slendering ng kanyang monsoon trap. Magkakaroon siya ng developing of monsoon trap o yung paghatak po ng anumang wind o hangin o monsoon wind dito sa timog kanluran ng bagyong ito. Kung sakaling si 99W ay magiging tropical storm o tropical cyclone. Habang kumikilos yan pahilaga o pa northwestward, ay hahatak ito sa hangin dito sa timog kanluran niya. So magbubunsod po yan ng malakas na hatak sa hangin na magdadala ng malawakang pag-ulan sa ilang bahagi dyan sa may bandang Mindanao area. Yan. So yun po yung pinaka-typical niya. Sukatin din natin yung kanyang distansya so far as of 8 o'clock. Para malaman natin kung gaano kalayo ngayon ito. Medyo in-adjust natin, nagkaroon tayo ng adjusting sa kanyang program para lang i-compress o i-minimize natin yung workload ng ating webpage para maiwasan natin yung overload. So hanggat maaari, binabawasan natin yung workload ng ating webpage, pinapagaan natin, kaya nagkakaroon tayo ng slight modification sa ating webpage maging sa ating tropical cyclone sector. So as of 8 o'clock AM, nasa silangan pa rin ito ng Mindanao. Layo niya ay 1,647 km east
ng Davao Oriental sa labas ng Philippine Area of Responsibility, at yung magiging trajectory nga niya, marami pang tendency ay maaari pa itong pumasok ng PAR, yan, paganyan, yan, posibleng ganyan ang magiging kilos niya. So mayroon pang tendency na halos hindi ito papasok, yan, yun yung pinaka-erratic movement niya sa ngayon na nakikita natin base sa pinakahuling empirical forecast. Yan. So medyo erratic pa at naratiling mababa pa ang tsansa nito na mag-iisang ganap na bagyo sa ngayon. Yan. Ito po yung pinaka-actual niya. At least nagkakaroon na po ng organized circulation. Nagkakaroon na siya ng upper and low. At yung kanyang alof, medyo wrapping inflow na po siya. So mukhang may probability na magiging ganap na tropical cyclone talaga itong C99W. Abang-abang at mag-update pa rin po tayo. Antayin natin na pumalo na po yung kanyang wind speed dahil until now hindi pa rin siya nagbabago o wala pa rin pagbabago sa kanyang maximum sustained wind. Yan, mag-update tayo time to time kung sakaling magkaroon na po na organized count ang kanyang maximum sustained wind. Yan, wala pa rin tayong data mula sa TC error at ensemble meron na pero maliit pa rin ang chance niya, 20 to 40%. So yung chances of the development ay mababa pa rin talaga sa loob ng 24 oras. So mag-update din tayo dyan mga folks ha. Yan. So yan lang po ang kasalukuyan natin na reporting at diretso agad tayo sa ating tropical cyclone assessment monitoring o global forecast assessment monitoring para sa posibleng mayroon bang susunod dito kay 99W. Since itong si 90W nalusaw, so 92W niya ang maaaring kasunod kung sakaling mayroong susunod na bagong invest na mamamonitor natin. Mula sa West Pacific Basin, so far aktibo pa rin yung trough ni 99W so far. Ayan, kitang-kita naman mga folks at mataas na po yung kanyang favorable ng kanyang convergence or divergence o kontrahangin at yung positive na hangin sa kanya. Malakas na rin po. So very positive o very favorable na rin yung kanyang environment. Yan. At yung ibang simulation, antayin natin mag-load. So mula sa pinaka-simulation natin, mula ka GFS, makikita po natin na kaya na pinakita natin kanina. Ito'y kumikilos pa north-northwestward at maaari pa itong makapasok ng Philippine Area of Responsibility. So kung ipopost natin yan, ipiprevious move natin, inaasahan natin na maaaring pumasok ito ng PAR sa darating na huling 2 o 3 araw po bago matapos ang May. So mga May 29 o 30 siguro ito or unang araw ng June. Yan, pagitan po yan. Maaaring makapasok na ng PAR bilang isang tropical cyclone ayon kay GFS po yan. Kay ECMWF naman, at least sa low circulation na rin. So at least tropical depression ang nakikitaan natin kay ECMWF na pahilaga kanluran din o north-northwest ang kinikilos niya. So posibleng pumasok din dito ng PAR within 3 days sa huling araw ng May or between May 31 to June 1. Yan. Depende po sa magiging movement speed niya. Pero at least mga ganyang araw ay nasa natin papasok na ng Philippine Area of Responsibility. Then matatawag natin sa local name na Doming. Ika-4 na po na bagyo yan na buo o pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. At makikita natin ang hatak nito sa pinaka-monsoon trough niya mula kanluran. Magpapa-enhance tuloy sa hatak ng monsoonal trough dito o yung south westerlies. Mapapa-enhance po niya o mapapalakas niya ang paghatak dito sa pinaka-southwesterlies. Kaya lang, hindi pa mararamdaman yan sa kanluran ng Lodo Luzon. Usually, mapapansin nyo po, mas mararamdaman pa yan sa may bandang Palawan at bandang Mindanao at bandang Visayas. Ayan o. So, kung ipopost natin yan, mapapansin nyo po yung animation, yung trough ng nahahatak na mga habagat o southwesterlies dito ay nahahatak nitong si Predoming kung sakaling pumasok ng PAR nga po. At makita natin ang paghatak sa hangin mula dito sa Southern Hemisphere. Magbubunsod po yan ng malawak ang pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng Malaysia at Indonesian Peninsula. At yung hatak dito sa may bandang Laos o Thailand ay napapa-enhance din. So malawak ang pag-ulan ngayon nararanasan ng mga taga-Laos o Thailand at the rest ng ilang bahagi ng Malaysia Peninsula o Indonesian Peninsula. Yan, nakakaranas sila ng malawakang ulan. So nadadamay din ang ilang bahagi ng Palawan at Mindanao sa uulanin bago matapos ang May o nitong darating po na susunod na weekend. So paghandaan po natin sa Mindanao ang expected o expectancy ng malawakang pag-ulan po
sa darating po na weekend po ha. So medyo ready na rin po tayo mga folks. Ayun, malaki po ang dala na tubig ulan sa area na yan. Hindi pa natin masyado mararamdaman yan sa most of Calabarzon area, kasama na ang Metro Manila at Extreme Northern Luzon. Well, madedeclare na lang po na tag-ulan na tayo kapag yung mga 6 na weather station ni Pag-asa sa western section ay mag-down po na po yan at least mga 45 millimeters o at least 25 millimeters or 1 millimeter kada station. Yan. So at least kapag nag-fill up na po yan yung kanilang sensor, yung rain gauge ni Pag-asa sa bandang kanluran ng Luzon, doon pa lamang nila didesisyonan kung ide-declare na po na tag-ulan na sa Pilipinas. Sa ngayon, hindi pa sila nagde-declare dahil wala pang counted ng ulan na nakokolekta ang kanilang weather apparatus, yung kanilang automatic weather station na may rain gauge dyan sa bandang kanluran po ng Luzon. Dahil typically sa ngayon, ang galaw ng southwesterly winds ay dito sa may bandang Mindanao pa o halos bandang Palawan pa. Ganyan pa ang nagiging galaw ng southwesterly winds. Yan. At nahahatak pa nitong bagyong ito, kaya nagdudulot po ng monsoon trough. Nagkakaroon siya ng monsoon trough at paghatak sa kaulapan dyan. So yun po ang pinaka-latest natin na analysis kay Icon. Ganon din ang nakikita natin. Malakas din ang hatak dito sa bandang timog kanluran ng bansa. At yung pinaka-monsoon trough niya o yung southwest monsoon ay nahahatak nito. Nahahatak niya halos yung southwest monsoon dito nang gagaling sa may bandang Laos o Thailand. So inaasahan nga natin sa unang linggo magkakaroon na tayo ng mga accumulated dito na water vapor sa may bandang kanluran ng Western Luzon na magdudulot ng unti-unti ng pag-ulan sa bandang Batangas, sa mga unang siguro o first week ng June po siguro yan. Expected na makakaramdam na tayo at hanggang second week, dyan na tayo makakaramdam at malamang by first week or second week ng June, posibleng magdeklara na agad ng tag-ulan itong si Pag-asa dahil mga first week and second week kasi ng June medyo magkakaroon tayo na accumulated water vapor dito at posible pa nga pong maging low pressure area yan na magdudulot ng malawakang pag-ulan sa kanluran ng Luzon na makakount in na ng mga automatic weather stations si Pag-asa na resulta ng kanilang pagdedeklara ng tag-ulan na. So, antayin po natin yung mga folks. So, yan lang po at yung kanyang mean sea level pressure, ayan po, aktibo na po at malinaw naman po dito naging isang tropical cyclone na siya bago pumasok ng Philippine Area of Responsibility sa mga huling 2 araw ng May. Ayun, naging ganap na tropical depression. And then, yan na, bago pumasok ng PAR, ayan, naging tropical depression at naging isang ganap na nga po na bagyo. So, yan lang po ang pinaka-initial natin analysis so far mga folks. At tuloy-tuloy nating babantayan kung merong kasunod pa sa kanya. Well, double check natin kung may mga ilang development of convergence ang nakikitaan natin dito sa bandang Guam na kasunod niya. Ito ngayon si 99W. And so far, medyo merong surface trap dito pero napakababa pa ng kanyang sirkulasyon o halos wala pang Coriolis. So sa ngayon si 99W pa lamang ang malinaw na natatanaw natin dito sa satellite imagery na convergence. Yan. So yun pa lamang sa ngayon ang malinaw na nakikitaan natin. Yung strike probability napakataas na po, more than 80 to 90%. So very positive na po na maaaring maging isang ganap na bagyo na itong si 99W na tatawagin natin sa local na domain. At kung titingnan natin yung within 144 hours, hopefully mag-load po yung data ng 144 hours. Yan, so nag-load po. Nakita natin, pahilagang kanluran din ang galaw. At walang genesis impact sa Pilipinas. Pero habang kumikilos ito pahilaga, napapalakas kasi nito yung hatak sa habagat dito sa Timog Kanluran na resulta, nagkakaroon ng accumulated water vapor sa may bandang kanluran ng bansa. Ayan, bandang Vietnam pa. Din unti-unti maaaring umabot yan dito na magbubunsod ng maulan. So titingnan natin dito kung yan ay mag-declare na si Pag-asa ng tag-ulan. By May 30 pa po yan, yan yung long range forecast niya. So in 126 hours, tingnan natin kung magpa-positive. Yan, June 2 na po ito. Ayun, by June 2 magkakaroon ng at least 30% tropical cyclone strike probability habang nandito sa may bandang northeast na po ang lokasyon nitong si Bagyong Domeng kung sakaling tumungtong ng PAR sa darating na weekend.
Then, mahahatak po yung ating habagat o southwest monsoon sa Timog Kanluran na magbubunsod po ng maulang panahon kasama ang Metro Manila at buong Northern Luzon, Southern Luzon at Mimaropa. Ayan o. So, by June 1 o June 2, mararamdaman na talaga natin ang pag-ulan. So, titingnan natin kung June 1 o June 2, i-declare na po ni Pag-asa yan. Or before po o before ng June 1 ay titingnan natin kung i-declare na ni Pag-asa na tag-ulan na. Dahil magkakaroon tayo ng mga pag-ulan, pagpasok po daw ng June 2, according dito sa ating Tropical Cyclone Activity and Genesis, at least 30%. So, tingnan po natin mga folks, mataas at 30% na uulanin kasama na ang Metro Manila at buong Southern Luzon. So, yan po, magiging kilos niya habang humihilagang kanluran itong si Predoming, unti-unti namang napapalakas yung ating southwest monsoon dito sa Timog Kanluran naman sana. Magbubunsod po yan na mataas na accumulated water vapor dyan at tataas po yung kanyang rainfall genesis. So, yan po ang aabangan natin ditong darating na weekend. Yan, mga weekend pa rin natin makukonfirm talaga yan mga folks. So mag-a-update tayo mga po. Samantala sa ulat lindol, mukhang meron tayong malakas na lindol na na-detect mula kaninang 12:52 AM. Yan, mga 12:52 AM po ito na madaling araw. Mukhang tulog na po ang inyong lingkod niyan. Nag-alert ng accurate yung ating seismometer. So mga 12:52 AM o 12:51 AM. At kung titingnan natin dito is mukhang merong isang magnitude 5 sa bandang Bangaga, Davao Oriental. Ito po yung epicenter niya. So nasa karagatan po ito. Pero kaninang madaling araw meron ding isang magnitude 5.5 dyan sa baba ng northeast ng Bayabas, Surigao del Sur. May lalim na 20 kilometers epicenter depth. 12:48 AM naman naganap dito. So, malayo 12:48, so nag-arrive sa amin sa Caloocan mga 12:51 na. Yan, o 12:52 ng madaling araw nung mag-arrive sa amin sa Caloocan. Yan. Since nanggaling sa Mindanao po yung pinaka-epicenter, so ilang minuto rin nag-travel time bago umabot sa amin sa Caloocan yung secondary wave nitong lindol nito sa Surigao del Sur. So lumalabas dalawa kaagad ang magnitude 5 natin, isa sa bandang Surigao del Sur na magnitude 5.5 at isang magnitude 5.2 diyan naman sa Bangaga, Paganga, Davao Oriental na may lalim na 10 km epicenter depth. So gaya nating paalala, iingat po tayo dahil malakas nga po talaga ang pressure points sa binabanggit natin sa timog silangan ng Mindanao at eastern part ng Mindanao. So hindi tayo nagkamali, nagkaroon nga po ng medyo malakas na rupture dyan sa bahagi po ng Mindanao sa silangan. So gaya ng ating sinasabi sa bandang Northern Luzon, sa Northwestern Luzon, mag-iingat din po tayo dahil mataas na rin yung pressure points dyan ng ating mga tectonic mula dyan sa bandang Batangas hanggang dyan sa bandang Cagayan, Cagayan, dyan sa bandang northern part ng Cagayan o Calayan, Cagayan. Yan, malapit sa area na yan. Kasama na ang buong Ilocos region hanggang Ilocos Sur po. Mataas na po ang pressure points dyan. So anytime pwede tayong magkaroon ng mas malakas na pagyanig once na ma-release. At dito sa bandang Mindanao nga po, dalawa na kaagad ang nagkaroon ng malakas na pagyanig. Kasama na dito sa Davao Occidental at Davao Oriental area. Yan. Mula naman sa ating historical earthquake, since meron tagad tayo na dalawang malakas na pagyanig na naitala ngayong araw. Yan. For the month of May 2026, nasa total of 825 earthquakes na po tayo. 789 dito is magnitude 2.0 pataas, 29 sa magnitude 4 at 6 kagad ang total na magnitude 5.5 natin. So mukhang ito na yung pinakamarami ngayong buwan ng May at isang magnitude 6 plus to 7.0. Pinakamaraming recorded na mga magnitude 5 ay bandang Mindanao pa rin. 5 agad dito sa Mema ng Mindanao at isa sa extreme Northern Luzon dito sa Mema ng Dalupiri Island, Calayan, Cagayan. So mag-iingat po tayo mga folks, lalo na't mas malakas ang mga madalas na pagyanig dito sa Mema ng Mindanao area, which is hindi naman tayo nagkamali dahil yung ating tectonic plates dyan sa may bandang kanluran ng bansa ay nagkakaroon na ng mas mataas na pressure points
dyan sa area na yan. Ayan, ito po yung Eastern Tectonic. Yan. Yung Eastern Mindanao Tectonic Plates na magkakarugtong na yan. Ayan. Magkakarugtong po dyan sa bandang pataas yung ating Eastern Tectonic Plate. Siyempre, ganon din sa bandang Luzon. Mataas na rin yung Luzon Plate dyan. Maaring mag-release ng mas malakas na lindol. So, again, meron na tayong 825 earthquakes. So, posible pang umabot ito sa mahigit 1,000 ang bilang dahil meron pa tayong at least mahigit na 5 araw o 6 na araw pa para matapos ang month of May 2026. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Lunes, May 25, 2026. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, May 25, 2026. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa ibang detalye nyo gusto malaman na hindi natin isama ngayong tanghali na sa ating report. Expected lang na patuloy tayo makakaranas ng napakamaalinsang panahon at napakataas na heat index. So iwasan po natin masyadong magbibilad at uminom pa rin tayo ng maraming tubig. At sa katimugan naman na kung saan mas makakaranas ng malakasang ulan, ingat po sa mga flash floods lalo na sa bandang Palawan o Zamboanga Peninsula. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.